Super Grandmaster Alexis Sarana, nakalaro na pala ng inyong lingkod na si Coach Kamatyas. Ito pong si Sarana, ang alam natin, isa sa mga talagang masasabing mahigpit na kalaban ni Wesley So pagdating sa board. Talagang tumatalo kay Wesley at sa karamihan po ng kanilang matches sa aking natatandaan, nina-knockout nito si Wesley eh. Pero ito po pala ay nakalaro ko na noong 2017. Na-discover ko sa aking chess database sa chess.com. At ito po, i-analyze po natin. Pero bago natin i-analyze ay iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club. Queenless po ang white dito pero dahil sa pagkaaktibo ng mga pyesa at may harmony, ano kaya ang magandang gagawin dito ng white para mai-convert sa pagkapanalo? Sige po mga kamatyas, pakilapag nyo po ang inyong mga kasagutang makikita sa comment section below. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, downloadable po, free lang sa Play Store at sa App Store. Mag-download na po kayo at lagi po kung tumatambay dito, makakapaglaro pa tayo. Ayan, okay. Alexis Sarana, formerly Russian po yan, pero nung nagka-problema po ang Russian Federation sa FIDE, mga nagsilipatan ng federation at napunta po siya sa Serbia. Ayan, okay. Ang rating ko pa lang yan dati sa chess.com ay 2481. That time, 2582 pa lang si Sarana at ang kanyang username ay Mishanik. Ayan, sige po, black po tayo dito at itinira ko po ang aking paboritong kain-kain. Ayun, yung tinatawag nating hyper-accelerated dragon, mga kamatyas. Paborito ko po ito sa Sicilian. Lagi nyo naman pong nakikita sa aking mga laro. At tinirahan tayo ng C4. Kung tawagin po ay Maroxy Bind. Para binabind yung D5. Kukontrolin niya ng knight later on. Bishop G7. Develop with tempo attack sa knight. At Bishop E3. Kaunting detalye at kaunting kaalaman lang po sa opening. Sa mga lalo na sa mga beginners na gustong itry itong depensang ito, pag kinain po kasi yan ang pangka-capture ay B-pawn. At maganda ito sa black dahil nagbibigay po ito ng malakas na control sa sentro at magdi-D6, knight F6 tapos castling. Yan po ang paparating na gagawin ng black dyan. Ayan, pabor yan, pabor. Kaya hindi kinakain yan. Pinapanatili ng white na depensado ang knight. Okay? Knight F6, develop with attack sa E4 at Knight C3 po. Siyempre, kailangan depensahan. At nagkakasling talaga yan. At Bishop E2, ayun, medyo makunat po, no? Kasi ganyan naman talaga ang Maroxy Bind, makunat. Gaganon lang yan mamaya, F3. Nag-D6 na ako, siyempre, para pakawalan ko po ang development ng light square bishop. At nagkasling. Ayan, ito pa rin ang iniintay ko talaga yung F3 pagka Maroxy Bind. Yan kasi makunat, pampatigas ng E4. At kinapture ko na po, capture, para maka-Bishop E6 ako. Aba, matagal ko na palang ginagawa ito. 2017 pa lang ginagawa ko na pala ito. Ayun, Bishop E6. Pero kailangan kainin muna yung knight bago mag-Bishop E6 para walang hassle na nakatreat sa bishop. At pinasukan naman po ng Knight D5 ni Sarana. Ayan. Dito po mga kamatyas, bakit binad mo ba ng computer? Unang-una, bakit kailangan ibigay yung pawn sa E4? Sinakripisan po ako ng pawn sa E4 eh. Yan. Pero, yung bad move na yan, dapat daw ang tira mga kamatyas F4. Yan pala mas mainam. Okay, para may F5. Okay? Yan ang mas malakas. Pero tinirahan po tayo ng Knight D5 na paisip ako kung kakainin ko ba yung sacrifice pawn. Kilala ko po itong Super GM mga kamatyas. Siyempre, nung time na yan, naalala ko, teka muna, hindi bibitaw ang Super GM ng ganun-ganun lang. Hindi bibitaw ng tira yan ng parang wala lang. Napaisip ako dito pero inanalyze ko pa rin. Kain-kain, Queen D4 check, then babalik ako. At yun nga po ang nangyari sa reality. Tinanggap ko talaga yung sacrifice pawn E4 niya. Kinapture po yung aking bishop. Kinapture. At sinabayan niya ng Queen D4 check. Force naman para bumalik. Knight F6. At dito po kinain, kain. Ayan. Yan pala ang gusto niyang ibig sabihin na mangyari, no? Magkaroon ako ng double pawn. Tapos weak pawn ako sa D6. No, may weak. Okay, pero alam ako ng pawn dito kung bibilangin, no, 7 against 6. Pero yun nga lang, double pawn, parang isa lang ang katumbas, tapos weak pa yung ano ko, D6. Nag-Bishop F3 siya, inatake niya yung pawn B7 at nag-Queen C7 ako, ayan, para depensahan. At the same time, yung square D8 ay mabakanti na rin para sa aking tore na ipang didepensa ko later on kasi talagang
pipilahan niyang D6 pawn ko. Ayan na nga. Nag-rook FD1, pinilahan na po. At rook FD8 para sapatan ang depensa. Pero kung sa computer po, ang gustong mangyari ay makipagsabayan na. Kainin na talaga. Tapos, halimbawa, kainin, and rook takes D6. Yan. And rook A B8 para ilag muna dahil kailangan pong depensahan yung pawn B7. Tapos magbi B5 yan mamaya. Balik yung bishop sa E6. Etc. Ibig sabihin po mga kamatyas, yan po ay safe sa side ng black. Or safe sa akin. Okay, no? Dapat pala kinain ko na yun. Pero ang ginawa kasi dito, ang ginawa ko, rook FD8, ayun. Para depensahan ang pawn D6. At nag-rook AC1, ayun na po, no? Sinapatan na ang depensa sa pawn C4. Pero, ang accurate daw ay simple B3. Ayan. Gets ko na bakit pinapa B3 Para itong pawn, ipaubaya yung C4 sa pagsuporta ng B3 pawn. At yung tore sa A1, hindi para sa C1. Kundi, iangat ang tore at ilagay pa yung isang tore doon para magkaroon ng triple attack sa D6. Yan po yung mga ibig sabihing paparating na nababasa ko kung bakit gusto ng computer yung B3 para ipaubaya yung depensa sa pawn, hindi sa rook. Para yung rook magamit dun sa D1. Okay po? No? So pinapakita ko po sa inyo yung mga logical ideas na nababasa ko sa gustong mangyari ng computer kaya niya ginagawa yon. Balik po tayo sa rook FD8 ko, rook AC1, tapos nag-A6 ako. Yan. Para makatira na ako ng tore kasi napapansin ko dito na nung time na yan, sa pagkakaalala ko, pag tumira ako ng tore, hanging yung pawn ko sa A7. So naiilang ako, kaya ang ginawa ko dito mga kamatyas, nag-A6 muna ako. Para iiwas ko muna, tapos yung tore ay mailagay ko na po sa C8. Okay, walang kain sa A7. Pero, ang accurate daw ay rook AC8 kagad. Naku po naman, no? O sige, paano kung kainin yung pawn A7? Magdi-D5. Naku po, yun ang mga binibiling tira, mga kamatyas. Andyan na naman tayo sa mga binibiling tira. O, D5, hindi nga pala pwedeng capturein kasi pag sinubukang capturein yan, mga kamatyas, mayroon pong, ayun, blunder ratios yun, no? Kain, naku po. Naku po. Matchas sa ilalim. Backrank matchas ang tawag dyan. Okay. Balik tayo. Kaya napakalakas ito and then ready to capture na sa C4. Meron pang isang idea is to play rook A8, mga ganon. Okay? Pero wala, hindi ko nakita yan. Ang ginawa ko po is A6. Sa oras naman, di kami masyado nagpapanlayo. At nag-B4. Ayun, para magsi-C5. Okay, yan ang paparating. Pero, ang accurate daw ay G4. G4. Naku po, grabe. Ang layo sa patamaan ng tira ng computer. Annoying yan sa human side. Nakakailang yan. O, balik tayo sa B4 at nag-rook AC8 ako. Ayan, para wala nang okay na. Nakadevelop na yung mga tore ko. At nag-A4. Back-back ng plano naman ng pagporma dito si Sarana sa queenside. Pero, binadmoban po ng computer ang A4, dapat daw ang tira is G4 pa rin. Grabe ang G4 na yan. With the idea to play G5 Tapos pag G4, susundan pa ng H4 hanggang sa maka G5. Yan po nababasa ko dyan mga kamatyas na form of pressure giving ideas. Gustong i-pressure talaga no? Pero balik tayo sa ginawa ni Sarana, nag-A4, mukhang tutulak ng A5, yan ang plano. Ayun, natumbukan ko dito ang good move mga kamatyas. Number 1 move sa computer engine pala yung tira na yun. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin mga kamatyas. Start. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pag-participate palagi. Ang tira B5, the best. Good move. Kasi may pumasok na sa isip ko na idea Nag-G4, ayun. Pero this time, yung kaninang pinapakitang dapat na maganda ng puti to play G4, sumala na sa tono sa pagkakataong ito. Wala na sa tono, wala sa timing. Dapat daw po ang tira ito, A takes B5. Ito gagawin ko syempre. And magsi-C5 ba? Saka mag-G4. Yan. Isang tanong dito mga kamatyas para sa kaliwanagan ng lahat. Coach, bakit ayaw capturein yung pawn B5? Ano ba mangyayari? Ayun, may sabayan kasi na ganun mga kamatyas.
Kung hindi babawiin, para kung nakakuha ng isang tore, buong buo. Parang nakalunok lang, no? Pag naman tinanggap ang sacrifice, Bishop D1, meron ng Bishop B3. Tapos kagad ang laban. Winless or matchas. Mamimili lang ang puti. Okay po? So, and wins for black. Kaya yung nakita kong B5, napansin ko kasi hindi pwedeng gumalaw yung C-pawn kasi nga sa powerful pin. Okay, balik tayo sa G4 na ginawa ni Super GM Sarana. Ang ginawa ko po dito, ayun, nag G5 ako. Yun lang. Yun lang. Dapat daw po ang tira ay B takes C4 mga kamatsas. Yan lang pala tira, no? Para masabing makain na. At kung mag G5 man, tulak, obligado Queen E7. Para depensahan yung pawn F6. Okay? O ngayon, pagka kinain, kain lang. O, takes lang. So yan po ang nakikita ko dito nga talaga malaking kalamangang magiging ng black. Balik tayo. So, depensa lang muna, no? Pero balik tayo, balik. Nag-G5 kasi ako eh. Na-pressure ako eh, you know. Hindi ko kinain yung C4, sayang pala. Ayan, pag-capture dyan, dito mga kamatyas, talagang sinabay ko na. At talagang yun din naman pala ang tira ng computer engine. Sabayan na. Kain. Takes. Nagpa-queenless po ako dito mga kamatyas. Kaya naisipan kong i-share sa inyo, no, itong laro na ito kasi bukod sa kilala itong si Alex Sarana na tumatalo kay Wesley So sa maraming pagkakataon, pangalawa, kaya gusto kong i-analyze to, na-excite ako kasi nagpa-queenless pala ako dito. Ayan, no, queenless ako eh. Kain. Pangatlo, kaya gusto kong i-share to mga kamadyas kasi nga marami pong gustong matutunan yung hyper-accelerated dragon na tinitira po natin. Ayan. Comment down below po kung gusto niyo po matutunan yung hyper-accelerated dragon. Ayan. Okay, kain. Tapos ginawa ko rook C4. Siyempre, dahil queenless tayo, hindi naman tayo parang magpapapitas lang ng magpapapitas hanggang dulo. Nag-queen to B6. Ayun, tineret dito ni Sarana ang aking tore. At umangat lang ako, siyempre. Sinundutan pa uli ako ng isa pang atake. Pero dito po ay na-blanderationan. Iyon, ang tama. Bago yun blanderationan. Na-capture ko kasi yung pawn sa G4 eh. Iniwanan niya kasi, di ba? King F3, check muna uli ako. King E3, tapos ayun pa, doon pa pumunta. Talagang nagpasalo pang maigi, mga kamatsas. Nagpasalo pa. O ngayon, naku po, diligading. Kailangan tumakbo yung king. Nag-queen D8. Ayun. Ang ganda rin po ng ginawa. O kala ko, aalisin ko na lang ang bishop at magkakaroon po ako ng powerful attack papunta sa king. Yun nga lang, pag tira ng queen D8, yung magdi-deliver ng check ay nakathreat. So, obligado po talaga akong lumayas dyan. Layas, umalis po ako at dito naman ako susundot ng atake sa kabila. At nag-F3. Yan. So, ang F3, para magkaroon po ng shelter, tataguan yung king niya, just in case, pag-checkin ko ang kanyang king. Chinek ko nga. King F2. Ayun, pinitas ko muna mga kamatyas. Yung king ko kasi, wala naman akong dapat ikabahala, nababalutan ng mga pawns, hindi pwedeng madeliveran ng maraming checks at kung anumang atake. At kahit pa paano nasa likod naman po ng yung tore ko nasa likod ng paspo ng kalaban. At dito kinapture. So may threat ako doon. Nag-rook B2, check muna ako. Obligado siyang umangat. Siyempre, hanging pa yung aking tore. Nag-rook A2 na ako. Ano ang purpose niyan? Para mangratrat po ako ng mga check at hindi lang basta ratrat. With mate. Imagine niyo po makacheck ako sa G2. Matchas kagad. Hindi makaangat yung kanyang king. Hindi makapunta sa light square dahil may bishop ako. Napakaganda. At obligado siya mag F4. Ano po ang idea ng F4? Para yung bishop mabuksan at ma-stop yung aking coming check. So yan po yung kaya dito naman ako chumek rook B3 at dito humarang bishop F3 at dito po mga kamatya, sige po, pakiguess nyo po ulit sa pangalawang pagkakataon. Simpleng pitek pero napakalakas na tira at talagang umangat po ang evaluation bar ng ganyang kataas. Sa ilang sandali po lamang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Simple lang, G4.
and wins doon sa bishop. Pero hindi pa tapos ang laban. Nag F5 pa. Kinapture ko. Nag King H4. Oh, dapat pala kainin na to. Pag kinain ito, mag-rook takes F5 ako. But still winning na rin po mga kamatyas. Dahil sa lakas ng bishop ko papunta sa king. So ang ginawa dito is umilag ng King H4 at pinitas ko na yung pawn. At next kung pipitasin yung pawn pa na natitirang panggulo na gagawin dito ng puti. Pero pinush ni Sarana, nagbabaka sakali siya na makatawid pa yan, makagulo-gulo pa. At dito, ayun, napakaganda. Number 1 move na naman po ang natsambahan natin mga kamatyas. Rook F3, brilliant. Idea is matyas. Meron pa bang pangontra? May pangontra pa? Ano po sa palagay nyo? Meron pang solusyon para ma-stop yung paparating na matyas? Wala na po. Insugswang situation ngayon si Alexis Sarana at napilitan po siyang capturein na lang ang aking bishop. Para kung check-in man, may king takes g4. O, pero sinimplihan ko lang ng kain at nag B7. Naku po. Sige po dito mga kamatyas. May papasel ako sa inyo ulit for the last moment. Black to play and mate in 2 moves. Sa loob ng 2 tira, matyas dito sa ayaw at sa gusto ng puti. Mate in 2 moves. Sige po, pakipost nyo muna sandali mga kamatyas, paki-analyze nyo. Sa ilang sandali lang, papakita ko na sa inyo ang solution. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po ang napakalakas na solution. Simple lang. Congrats sa mga nakakita. Rook A4. Simpleng depensahan lang ang pawn. Hinayaan ko pang maka-queen pero may rook H3 ako matyas. At tinuloy pa talaga ni Saranang maka-queen siya. At ayun po. Actually mga kamatyas, kilala ko na siyang ano niya, nung time na yan, kilala ko na siyang super GM. Pero iniisip ko parang nung time na yun, 2017, approaching, hindi pa naman siya yung talagang mainit na sikat eh. Kaya sabi ko, i-reserve ko muna ito. Biglang, sabi ko, ano kaya i-upload ko? Anong i-analyze natin? Habang nag-iintay tayo ng tournaments, sabi ko, uy, oo nga pala, naka-reserve nga pala yun. Naging laro ko kay Alexis Sarana. Si Alexis Sarana, naging matunog na to kasi laging, tumatalo kay Wesley yan eh. Di ba kung matatandaan nyo po mga kamatyas, sa mga ilang matches ng mga big tournaments na na-knock out si Wesley kay Sarana. Pero last time, tinalo ni Wesley yan ha. Sa chess.com Open, di ba? Tinalo ni Wesley yan, si Sarana. Nakabawi na si Wesley. At naalala ko naman, ito naman po ay pinapakita ko po sa inyo. Una sa lahat, sabi ko nga, si Sarana kalaro natin. Pangalawa, kaya gusto ko po ito dahil nagpa-queenless ako. Again, yung pangatlo, kaya gusto ko po itong ipakita sa inyo dahil syempre alam nyo naman, marami pong gustong matutunan ang Sicilian Hyper Accelerated Dragon natin. Na kung ipagkakaloob sa atin ng pagkakataon, makakagawa po tayo ng libro nito na mas updated ang theory ng Sicilian Hyper Accelerated Dragon. Hintayin nyo po yung libro na yon mga kamatyas. Binabalangkas ko lang po mabuti. Okay? Bago natin i-release. Maraming salamat. Kung ano pong masasabi nyo, lapag nyo lang po sa comment section below. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe, please subscribe this channel mga kamatyas. Marami pa tayong mga paparating na mga i-analyze at mapupulutan nyo po ng aral sa i-improve po ng chess nyo. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.